Naging emosyonal ang lalaki at nagsimulang umiyak. Nagpapasalamat sa hepe sa kanyang kabaitan, tumakbo siya upang magsimula sa trabaho. Lumitaw si Tak sa likod ng pinuno at tinanong siya kung sa tingin niya ay hindi niya madaling binitawan ang taong iyon. Sinabi niya sa pinuno na kung kukunin lang niya ang mga bumabalik sa kuta, magmumukha silang mahina. Hindi natutuwa si Tak Kamyang tungkol dito at sinabihan niya ang hepe na kailangan lang nilang bawiin ang mga taong mananatili sa kanya kahit ano pang tawagin ng hepe sa kanyang pangalan, at sinabi sa kanya na habang naranasan niya ang insidente sa pagkakataong ito, ginawa nito, galit siya dahil napagtanto niya na ang mga berdeng kagubatan pa rin huwag mo silang kilalanin bilang bahagi nila. Ipinaliwanag ng pinunong iyon kung paano salakayin iyon habang lumalawak ang berdeng kagubatan. Mayroon silang tens ng mga bagong kuta, at ang mga kasalukuyang kuta ng berdeng kagubatan ay iniisip ang mga bagong kuta na tulad nila bilang mga ragtag na bandido at hindi pa rin kinikilala ang mga ito bilang Green Forest Tak, pagkatapos ay mapagtanto na ang sinabi ng pinuno ay totoo. Dahil walang tumulong sa amin mula sa berdeng kagubatan, nakalimutan nilang kabilang kami sa berdeng kagubatan. Tama iyan, at naisip niya na ang pangalang Green Forest ay magpoprotekta sa kanila. Ngunit ito ay isang pangalan lamang, at sinabi niya na kaya ayaw niyang maglagay ng malaking pasanin kay Junka Lee sa kamakailang insidente. Nang may determinasyon, sinabi niya kay Tak na kailangan silang kilalanin bilang berdeng kagubatan, ngunit tinanong siya ni Tak kung paano nila magagawa iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Chief Puon na malapit nang magaganap ang Green Forest Summit at kailangan nilang gamitin ang pagkakataon na ipakita sa kanila sa summit na hindi sila nobodies at ants at kung sila ay kikilalanin ay makakasali sila, puwersa sa iba pang mga muog, at ibang paraan ang gawin iyon ay upang makilala ang mga taong mananatili at protektahan ang muog habang sila ay wala ng buwis. Sa wakas ay naunawaan na niya at sinabi sa hepe na dahil mas marami na silang bibig na dapat pakainin, kailangan nilang magsumikap. Sinabi ng pinuno ng mga kumpanya kay Tak na kakailanganin niya siyang tumulong sa bagay na iyon at tinanong si Tak kung saan maaaring pumunta muli si Junka. Sinabi sa kanya ni Tak na sinabi ni Junka na hahanapin niya ang matandang iyon, at sinabi ng pinuno na mukhang abala siya. Parehong pinag-uusapan ni Tak at Puon ang paglalakad patungo sa Harmony Pavilion. Tinanong ni Puon si Tak kung ano ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Five Peaks Mountain at mga buwis na kinababaliwan ng mga tao sa kanila at gumagawa ng malaking kaguluhan tungkol sa kanila. Tinanggap ni Sage ang messenger bird, inilabas ang mensaheng nakatali sa paa nito, at habang binabasa niya ang nilalaman nito, tila hindi siya nag-aalala tungkol dito. Itinapon niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang pagmumuni-muni. Ang laman ng sulat ay, nabalitaan ko na nananatili ka pa rin sa Five Peaks Mountain. Kung ang isang matanda sa sekta ay wala sa kanyang posisyon ng napakatagal, iyon ay magpapakita ng masamang halimbawa para sa mga kabataan. Sana makabalik ka agad sa nasugatan na sektor. Sa wakas ay natagpuan ni Junka si Sage na nakaupo sa bato. Inaasahan niya si Junka at tinatanggap siya. Tila hindi nasisiyahan si Junka na nandyan pa rin siya at tinawag siyang Mr. Tinanong siya kung hindi siya babalik. Binigyan ni Sage Chunhai si Junka ng isang kainahinalang ngiti, at si Junka, na persigido pa rin, ay nagtanong sa kanya kung hindi siya babalik. Ngunit tinanong niya si Junka kung bakit gusto niyang gawin iyon at sinabi kay Junka na ang tagal na niyang hindi nagpahinga. At iniisip niyang ay enjoy ang oras niya rito bago bumalik. Hindi pa rin gusto ni Junka kung bakit pinili ng Sage Chun Giant na magpahinga sa ikalimang kuta ng panahon at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta sa Manso Merchant Union kung gusto niyang magpahinga. Napagtanto ni Sage Chunhai na hindi titigil si Junko sa paghiling sa kanya na umalis hanggat hindi niya ito binibigyan ng tamang tugon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Junka kung pinag-uusapan pa rin ba niya ang pagkuha sa kanya bilang kanyang disipulo at sinabi na kung iyon ang kaso, ang kanyang sagot ay hindi pa rin dahil sinabi na niya sa kanya na hindi siya interesado. Pinagsama-sama ni Sage Chunhai ang kanyang sarili bago sinabi ang kanyang tunay na intensyon. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Junka na ito ay talagang kabaligtaran at ipinaliwanag kay Junka na siya ay tinawag na pinakamalakas na alagad sa naghihintay na sekta at nagawang makaipon ng panloob na enerhiya ng mas mabilis kaysa sa sinuman at naunawaan din ang advanced na pamamaraan ng sekta na sumusugat. At ito taon ginagawa itong 30 taon mula nang magsimula siyang magsanay sa Taiji Mystic Sword Technique. Gayunpaman, gaano man siya kahirap magsanay,
hindi niya nalampasan ang limitasyon ng 3 ultimate. Mukhang nalilito si Joka at tinanong siya kung ano ang 3 ultimate. Huminga ng malalim si Sage Shonjite at sinabi kay Joka, sa madaling salita, gusto kong matuto mula sa iyo. Si Joka, naasar pa rin na hindi umalis si Sage Chunhai, huminto at nag-isip sandali, napagtanto na ito ang dahilan kung bakit hindi umalis si Sage Chunhai. Sa wakas ay nagsalita na siya. Siya ay nagsasalita ng may labis na pagmamalaki, sinisigawan si Sage Chunhai, na sinasabi na hindi niya matuturuan si Sage Chunhai ng diskarteng pampatay ng demonyo dahil ito ay isang pamamaraan na partikular na naisip para lamang sa kanila ng kanilang pangalawang kapatid na si Tak. Pinahinto ni Sage Chunhai si Joka sa pagsasalita at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang matutunan ang pamamaraan ng pagpatay ng demonyo. Kahit na gusto niya. Sa buod, ang hinihiling niya ay matuto mula kay Joka bilang isang tagamasid, tinanong niya siya kung iyon lang ang gusto niya. Sumagot si Sage Chunhai, hindi ba iyon ang walang katapusang daloy? At oo pa rin, iyon ay magiging sapat na walang katapusan na daloy, lahat ng daloy ay pinagsama sa isang malaking daloy, sa labas ng asol. Nagmamadali siyang lumapit kay Joka nang nakakuyom ang kamao, na para bang gusto niya itong lagyan ng malakas na suntok. Sinabi niya na ito ay isang magandang panukala para sa iyo din, ngunit si Joka ay hindi nabigla, at hindi siya gumalaw kahit 1 pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Uminto si Sage bago pa matamaan ng kanyang kamao si Joka, na lumikha ng malakas na alon sa paligid ng jaga-jaga. Pagkatapos ay napansin niya na ang ilan sa mga puno ng kawayan sa likod niya ay Sage Chunhai. At tinanong siya ng pantas na si Chunhai kung curious siya at sinabi kay Joka na maaari niyang turuan siya kung paano, ngunit mayroon siyang kondisyon, at ito ay magiging tulad ng isang uri ng pakikitungo. Tinanong ni Joka kung anong uri ng pakikitungo ito. Pagkatapos ay sinabi ni Sage kay Java na kung bibigyan siya ni Joka ng payo, sasabihin din niya sa kanya kung saan siya nagkukulang. Mukhang natarante si Jako matapos itong marinig at tinanong si Sage kung ano ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niyang kulang siya. Sinabi ni Sage kay Joka na narinig niya siya ng tama at nagpatuloy na sabihin sa kanya na kahit na siya ay napakalakas na, hindi pa rin niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan. At iyon ay marahil dahil hindi pa rin naiintindihan ni Joka ang mga pangunahing teorya ng martial arts, at kapag napag-aralan na niya ang mga pangunahing kaalaman, ang kanyang martial arts ay lalago rin sa mas malalim na antas. Kaya inalok ni Sage kay Joka ang kanyang kamay at tinanong siya kung handa siyang tanggapin ang alok, na para matuto sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, nakita naming nagsasanay muna silang dalawa gamit ang mga espada. Susunod, nagmumuni-muni sila sa ilalim ng mabigat na talon. Ang susunod ay pisikal na labanan, at nagsanay sila ng maraming buwan. Isang araw, tapos na sina Sage at Junko sa pagsasanay para sa araw na iyon. At habang pabalik sila, may mga batang naglalaro sa paligid na halos makasagasa kay Sage, kaya kinailangan ni Sage at Joka na hintayin ang mga bata na tumakbo. Ngunit habang nakatayo sila roon, napansin ni Sage ang isang bata na nagtatago sa sulok, kaya tinanong niya ang bata kung ano ang mali. Pagkatapos ay binigyan siya ng batang lalaki ng isang bulaklak, na masayang tinanggap ni Sage, at sinabi niya sa bata na pahahalagahan niya ito habang hinihiling din sa kanya ng batang lalaki na maghanap ng oras upang maglaro sa ibang oras habang tumatakbo ang bata. Sinabi ni Joka kay Sage na mukhang medyo malapit siya sa batang lalaki, at si Sage ay humadjejek at sinabi na ang mga bata ay napakasaya at maliwanag na nilalang, ngunit hindi sumasang-ayon si Joka at sinabi na pinakaayaw niya ang mga bata. Subscribe, like, comment, and share kung nag-enjoy ka. Ngunit hindi nasisiyahan si Sage na marinig iyon. Kaya tinanong niya si Joka kung bakit ayaw niya sa mga bata at inosenteng bata. At sinabi sa kanya ni Joka na wala siyang ideya sa sinasabi niya. Naaalala niya ang kanyang nakaraan at sinabi kay Sage na ang mga nakababata ay ang pinakamasama, at ang mga taong katulad nila ay tumatawa, naglalaro ng mga kalokohan, at nang aapi ng mga tao. Nananatili lang roon si Sage at pinagmamasdan ang pagbabago ng mga ekspresyon ng mukha ni Joka, kaya idinagdag ni Joka na sa palagay niya ay mababait ang lahat ng tao sa stronghold ng Five Peaks anuman ang kanilang edad. Tumingin-tingin si Sage Chunhai sa paligid at sinabing hindi niya akalain na ganito ang hitsura ng kuta sa berdeng kagubatan.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Joka na ang Moog ay isa lamang lugar kung saan nakatira ang mga tao at tinanong si Sage kung anong pagkakaiba ang inaasahan niya. Ngumiti si Sage at sinabi kay Joka na sa wakas ay napagtanto niya na nagkaroon siya ng malaking hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanila sa lahat ng oras na ito. Takip-silim na, at nakikita namin si Cheong na namumulot ng mga troso habang nakatayo sa harapan nila at iniisip kung sapat na ba ang kahoy. May nakatayo sa likod ni Kum na hindi niya napansin. Handa na siyang umalis habang ipinatong niya ang kahoy sa kanyang balikat. Iniunat ng nasa likod niya ang kamay para tapikin siya. At sa pagtalikod niya, nakita niyang si Master Sage na si Chunhai ang nag-aalok na tulungan siya sa ilang mga kahoy. Tinatanggihan niya ang tulong nito dahil hindi ito bagay sa kanya. Ang isang elder ng isang sekta ay patuloy na nagsisikap na gawin ang mga bagay na tulad niyan. Kaya't sinabi niya sa kanya na hindi siya komportable, ngunit sinabi sa kanya ng matalinong Shonjite na hindi niya ito mapipigilan dahil marami siyang oras sa kanyang mga kamay at hiniling na umalis sila habang naglalakad sila. Sinabi ni Keon kay Sage na kakaiba siya at sinabi rin niya na inisip ng lahat ng matatanda na sila ay mga pinong tao na hindi gagawa ng mga bagay na tulad nito. Tumawa si Sage at sinabing totoo ito dahil mayroon din siyang mga baya sa mga bandido sa bundok, at tinanong ni Keon kung ano ang nagpabago sa kanyang isip. Ngunit ang Sage na si Chun Jane ay nagsabi na hindi niya alam, nagtataka sa kanyang sarili. At nagpatuloy na sabihin na hindi bababa sa iniisip niya na ang isang lugar tulad ng Five Peaks Stronghold ay isang magandang lugar. Napangiti si Chen dahil sumasang-ayon siya sa kanya at sinabi sa kanya na tama siya at ang Five Peaks Stronghold ay hindi tulad ng ibang stronghold. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Sage na ang karamihan sa mga tao sa ibang mga kuta na pinagbawalan sa Union ay dating mga magnanakaw, ngunit karamihan sa mga tao sa Five Peaks ay mga taong tumakas dahil mahirap maghanap buhay. Idinagdag din niya na sumali siya sa kuta dahil muntik na siyang ibenta sa isang bahay aliwan. At dahil nahihirapan ang pinuno sa pagtanggap ng mga taong nangangailangan ng tulong at pinuprotektahan ni Junka ang lahat tulad ng isang Diyos na tagapag-alaga, ang kuta ng Five Peaks ay naging mapayapa gaya ng ngayon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sage Chunhai kung maaari niyang sabihin sa kanya kung paano sumali si Joka sa Moog. Pero parang hindi niya alam at sinasabi sa kanya na hindi siya sigurado at hindi niya naaalala ang mga detalye ng nakaraan ni Junka, pero sinabi pa rin niya kay Sage na natatandaan niya lang na may sinabi ang hepe tungkol sa pagliligtas kay Junka noong malapit na siya mamatay, na naging interesado si Sage dahil siya ngayon ay nagsisimula ng maunawaan kung gaano kahalaga ang pinuno at ang Moog kay Joka. At hindi katakataka na isinapanganib ni Junker ang kanyang buhay upang protektahan ang Moog dahil ang pinuno ay isang taong nagligtas sa buhay ni Junka. Napangiti siya dahil iniisip din niya na maaaring iyon ang dahilan at sinabing may iba pang dahilan, na marahil ay dahil ang tingin ni Joka sa lahat ay pamilya niya. Matagal nang pinag-isipan ito ni Sage, at ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan sa kanya ang mga bagay. Kaya't hiniling niya kay Keao na magsimulang bumalik ngayon. Sa ibang probinsya, nakikita natin ang isang lalaki na nasakal hanggang sa mamatay, at ang kanyang puwersa sa buhay ay inaalis hanggang sa siya ay mamatay. Nakatayo sa mga numero ang mga lalaking nakamaskara, na may isang tila pinuno nila sa harapan. Ibinaba ng lalaki ang bangkay habang pinupuri niya ang isang tao sa pag-abot sa antas ng Grand Demon General. Pinahahalagahan siya ng nakatagong taong ito at sinabi na sa wakas ay dumating na ang oras. Ang taong ito ay nagpapatuloy na sabihin na ang galit na naranasan niya 20 taon na ang nakakaraan ay isang bagay na hindi niya nakalimutan, kahit isang araw. Naglalakad ang taong ito patungo sa upuan habang sinasabi niyang masyado siyang naiinip noon. Gayunpaman, hindi na iyon ang kaso. Idinagdag niya na ang espada na emperador, ang estremidor na nagwasak sa buwan, at lahat ng iba pang mga sekta sa John, na lahat ay yuyuko sa ilalim niya, ay magkasya sa mga paa niya, ang Lunar Fairy. Ang demonyong pinuno ng lalawigan ng Henan, ang tinawag na pangalawang Heneng na masama dahil mahirap daw ay preserve ang iyong ulo kung makasalubong mo, ay may titulong ibinigay sa kanya dahil mayroon daw itong espadang nakatago sa likod ng kanyang malisyosong ngiti, at matamis na dila. Isang napakadelikadong sitwasyon ang dumating nang maghog siya sa isang nayon sa labas ng isang restaurant, umiikot sa gap, at kararating lang ng kanyang mga disipulo habang ang isa ay pagod at naghahabol ng hininga. Ang isa ay nag-order ng pagkain, at ang huli ay nagrereklamo ng pagkauhaw.
Nagsimula ang talakayan, at tinanong ng isa sa mga disipulo ang lahat ng naruroon sa hapag kung sa tingin nila ay totoo ang mga alingawngaw na lumulutang sa paligid ang hindi kapani-paniwalang tsismis na ang unyon ng mga ngalakal ng manso at ang kataas-taasang sage fungi ng langit lupa ay natalo sa 5 rurok na muog dahil saan man pumunta kamay nagkakagulo sa mga taong nagpupuri sa 5 rurok na muog. Sumagot si Shimisagak, na nagsasabi na hindi ito maaaring totoo dahil kung personal na lumabas ang Heaven Earth Supreme Sage na si Chunhai, ang 5 peak strongholds ay nawala na. Hindi pa rin makapaniwala si Shem, kaya iniisip niya kung kasinungalingan ang usapan tungkol sa kataas-taasang sage ng langit lupa na si Chunhai na umatake sa 5 rurok na kuta. Ayaw talagang maniwala ni Shem na posibleng matalo ang sage na si Chunhai sa 5 peak stronghold dahil kung totoo ito, dapat ay tuluyan na niyang winasak ang 5 peak stronghold at pinatay ang sinumpaang magkapatid at jangka na kanyang ginawa, labis na hinahamak, at kung gayon ay nangyari, pagkatapos ay ang pamamaril na inilatag ay ganap na walang laman at naiwan lamang ang pangalan ng unyon ng bandido. At kung walang pinuno ang hideout, magpapakita sana siya na parang bayani at naging hideout leader ng 5 peak strongholds. Ito ang inaasahan ni Shem na mangyari, dahil iyon ang kanyang engranding plano mula noong gabing hinikayat niya ang lahat na tumakas. Ngunit ngayon lahat ng kanyang mga plano ay tuluyan ng nadungisan. Nalipat ang atensyon ni Jim sa isang nakaupo sa likuran niya na nakikipagtsismisan sa iba, at ang sabi ng taong ito, ikaw lang ang nakarinig tungkol sa 10 elite ng Wufeng. Sumasagot ang kausap niya, syempre meron ako, meron bang hindi nakakakilala sa kanila? Ang mga ito ay tila napakalakas. At tila, marami ang sinabi ng pinuno ng unyon ng mga ngalakal ng manso, ngunit ang isang elder ng Wudeng sect, si Sage Chunhai, ay walang nagawa at natalo. Ginagawa nitong kinwestiyon ng ibang lalaki ang tsismis dahil, para sa isang tsismis na tulad niya na lumulutang sa paligid, gaano ba talaga ito kalakas? Matapos makinig sa mga estranghero, napagtanto ni Shem na ang katanyagan ng 10 sinumpaang kapatid ay naging mas kahanga-hanga kaysa sa una niyang naisip. At tinawag pa nga sila ng mga tao ngayon na 10 elite habang sila ay hinahain ng pagkain. Narinig ni Shem ang mga lalaking iyon na nagsasabi na ang 5 peak stronghold ay tumatanggap din ng mga taong umalis sa kanila dati. At ang isa pang lalaki ay nagsasabi rin na ito ay totoo, at ang mga bandido ay medyo mapagbigay na grupo. Nagulat si Shem nang marinig ito, at idinagdag din ng isa sa mga tsismis na tila marami na ang mga tao sa tagwa ng bundok at maraming tao mula sa paligid na bumisita sa kanila pagkatapos marinig ang mga tsismis mula sa isa sa mga alagad ni Shim na nakikinig din sa mga tsismosa. Matapos marinig ang sinabi ng tsismis, mabilis na tinanong ni Shem si Shem kung ano ang kanilang gagawin ngayon dahil nagiging halata na ang 5 peak stronghold na bandido ay talagang nakaligtas kahit papaano. Isinusumpa ni Shem ang unyon ng mga ngalakal ng manso dahil iniisip niya ngayon na ang usapan tungkol sa pagdadala nila ng langit sa Earth ay malamang na isang bluff, at dapat ay alam niya na ang isang elder ng isang sekta ay hindi pupunta upang sakupin ang ilang mga bandidong kabayo. Tinanong pa rin siya ng mga disipulo kung ano ang dapat gawin dahil una niyang sinabi sa kanila na lahat sila ay magsisimula sa isang mataas na ranggo sa isang ganap na walang laman na tagwan ng manliligaw ng bundok. Ngunit sinigawan sila ni Shem dahil sa pangahas na sisihin siya. Pagkatapos ay mahinahong sinabi sa kanya ng disipulo na hindi yun ang kaso. At dahil lang nagkaroon sila ng opsyon na sumama kay BT Jaya sa Chefang hideout. Ngunit lahat sila ay tumanggi at piniling sumunod sa kanya dahil naniniwala sila sa kanyang mga salita, na sila ay tretuhin ng may pag-aalipusta sa pinagtatagwan ni Chefang dahil sila ang mga minsang umalis sa tagwan ng bundok. At kung sila ay susunod sa kanya hanggang sa wakas, kung gayon may kailangan silang paniwalaanan. Hinamplas ni Shem ang mesa at tinawag silang mga tanga at sinabihan sila na kung hindi totoo ang sinabi ng mga tsismosa kanina, narinig din sana nila noong sinabi rin ng mga tsismis na pekeng hideout ang bundok. Tinatanggap ba natin ang mga taong babalik? Napangiti ang isa sa mga disipulo dahil, upang mapanatili ang isang tagwan sa bundok para sa unyon ng bandido, pinakamahusay na magkaroon ng maraming miyembro. Pinagtibay ni Shem ang kanyang mga salita at sinabi rin na nangangahulugan ito na walang problema kung babalik sila. Ang mga alagad ay nasa sabik at sumang-ayon kay Shem dahil ito ay mas mabuti kaysa sa pagpunta sa punong hideout, at narinig din niya na ang pinunong-pinuno ng tagwan ay napakalupit. Ang isa sa mga disipulo, na kumakain sa lahat ng oras na ito nang walang anumang pansin o kontribusyon sa talakayan,
ay sumusubok na magtanong. Dumating si Shem at ang kanyang mga disipulo sa hideout na nanliligaw sa bundok, nakilala rin sa ilalim ng unyon ng bandido bilang Five Peaks Stronghold, at ang mga tao sa paligid ay naiinis sa kanilang presensya. Tinanong si Shem kung anong uri ng bastos na mukha ang kailangan niyang ibalik. Mas maraming tao ang nagsisimula ng mapansin ang kanilang pagdating at nagtatanong sa isa't isa kung ito ba ang parehong mga bastard na nagbigay daan patungo sa pag-abandona sa tagwan ng bundok. Inaamin din ng taong bayan na sila mismo ay walang hiya, pero sa tingin nila ay dapat talagang makapal ang balat. Ang isa sa mga alagad ni Shem ay mukhang nag-aalala at nagtanong sa kanya kung napansin niya na ang kapaligiran ay medyo kakaiba, dahil tila walang sinuman ang tumatanggap sa kanila. Sinabihan siya ni Shem na huwag mag-alala tungkol dito, kailangan lang nilang makilala ang pinuno ng hideout at sabihin sa kanya na hindi nila pinabayaan ang hideout sa bundok. Nag-aalala pa rin ang alagad. Kaya tinanong niya si Shem kung talagang maniniwala ang pinuno ng hideout sa kanilang mga salita dahil tila nakikita ay may mga marka ng sila ang mga salarin na nagpaalis sa kanila sa hideout kung ano yun sa pangalawang at ang kanyang alagad, na napakawalang alam sa kung ano ito, ay nagsabi na tila may isang hanggal na nagtangkang magtanim ng isang bukid sa harap ng tagwan ng bundok at pinalayas. Ngunit alam ni Shem na hindi iyon ang gawain ng isang magsasaka. Naglakad siya palapit dito, at hindi na siya nagulat na hindi alam ng kanyang alagad na ang markang ito ay likha ng martial arts. At alam din niyang iisa lang ang tao sa hideout ng bundok na kayang gumawa ng kalokohang gawa na ganito. Matapos niyang mapagtanto, natakot siya, ngunit sinubukan niyang pakalmayan ang sarili dahil naisip niya na kahit gaano kalaki si Yonjoka, hindi ito ang bakas na maaaring malikha mula sa exorcism sword technique. Habang si Shem at ang kanyang alagad ay nakatitig pa rin sa marka. May sumulpot sa likod niya, nagtanong kung bata ba siya na si Gak, at sinabi na dapat ay napakawalan siya nilang gumapang pabalik. Galit na lumingon si Shem upang makita ang taong ito habang sumisigaw. Sinong bastard ang naglakas loob na tukuyin ako ng ganoon? Napangiti ang lalaki at sinabing, "Who dares?" At sumigaw, "Ako ito, tanga." Kumalma si Shem at pilit na binabalikan ang pangalan ng lalaki. Leech Olsen. Si Shem, pagkatapos maalala ang pangalan ng lalaki, ay talagang galit at sinigawan si Chilson. Tinanong siya kung siya ay nabaliw, at ang tugon ni Chilson ay nagsasabi sa kanya na hindi niya iniisip na siya ang nabaliw, na ikinagulat ni Shims. Galit na galit talaga si Shem sa puntong ito, sumisigaw na saglit lang siyang umalis sa lugar, at ngayon ay tila naging ganap na gulo ang hierarchy. Ibinaba niya ang palakol na dala at kinukutsa ang mga salita ni Shem, sinabi sa kanya na kung sa tingin niya ay gulo ang hierarchy, dapat siya ang unang mag-ayos at magsimula sa pamamagitan ng pagbati sa nakatatandang kapatid na nakatayo sa kanyang harapan. Sa pavilion ng Harmony, nagmamadali ang isa sa mga bandido upang ibigay ang balita sa pinuno. Ulalas niya na sa ngayon, may ulat na ang 5 tao, kasama si Shimi anak at ang kanyang mga alagad, ay bumalik sa hideout. Hindi nagulat ang hepe na marinig ito, ngunit ang pangalawang kapatid na si Tak ay nalungkot pagkatapos marinig ito at sinabi na ang Gizer's Monghe ay siguradong makapal ang balat. Kaya't sinabi niya sa pinuno na umaasa siyang hindi niya talaga iniisip na tanggapin muli si Shem, at sinabi rin niya na hindi niya kailanman nagustuhan ang masamang Gizer na iyon mula pa sa simula. Sinabi rin niya sa pinuno na anuman ang maaaring maging dahilan niya para tanggapin si Shem, dapat din niyang tandaan na si Shem ang nag-udyok sa pag-abandona sa tagwan ng bundok bago ang iba. Ang pinuno ay sumang-ayon sa pangalawang kapatid na si Tak ngunit sinabi rin sa kanya na ang hideout ay tiyak na nangangailangan ng suporta ni Shem dahil si Shem ay kilala bilang demonyong pinuno ng lalawigan ng Henan, at hindi sumasang-ayon si Tak sa kanya. Naniniwala siya na hindi nila kailangan ng suporta ni Shem dahil lumakas ang hideout matapos sabihin sa kanila ni Junka ang ilang bagay. Ipinagpatuloy niya upang sabihin sa pinuno na malamang na mayroon na silang ilang miyembro na maaari na ngayong tumayo laban kay Shin Jung, Yak, o Big Jaya. Nagtataka ang pinuno dahil baka totoo ito at sinabing atakihin na pareho sina Big at Shim ay napawi ni Junka. Gayunpaman, iniisip pa rin niya na maaaring may pakinabang si Shim dahil kakaiba ang kanyang martial art. Malapit nang magharap sina Shim at Gakon Lee Chilson sa one-on-one fight. Tinawag ni Charlson si Shem na isang matandang lalaki at sinabi sa kanya na ipapakita niya sa kanya na hindi na siya katulad ng dati na linta na si Olsen. Na-offend si Shem sa sinabi ni Chilson at sinabi sa kanya na parang naisipan na talaga niyang mamatay.
Pareho silang nagtaas ng kamao at sumugod sa isa't isa. Nakuha ni Shem ang unang suntok ngunit pinili niyang harangan ito. Nagulat si Shem nang makitang napigilan ni Charleston ang kanyang pag-atake. Tumawa si Chilson at sinabi kay Shem na nakikita na niya ang kanyang mga galaw at hindi siya ganoon kalakas. At bukod sa pagharang sa pag-atake ni Shin, nagawang itulak siya pabalik ni Chilson gamit ang kanyang malupit na lakas. At ito ay nakakabigla sa lahat ng naruroon, kasama na ang mga alagad ni Jim. Nagtataka siya kung paano ito naging posible dahil alam na niya noon pa man na malakas si Charleston ngunit hindi sapat ang kasanayan upang makipagsapalaran laban kay Shin, na dahil sa buong lalawigan ng Henan, walang maraming tao na maaaring magbigay sa kanya ng paghihirap, oras. At dahil dito ay nagtataka siya kung paano naging malakas si Chilson para makalaban ni Shem. Hindi na nag-aksaya ng oras si Charleston at sinugod siya ng nakakuyong na kamao, tinutukan si Shem. Inutya niya ito, sinabi sa kanya na hindi na siya banta dahil napaka-epektibo ng pagsasanay niya kay Yun Jongka. Naiintindihan na ngayon ni Shem kung bakit nagagawa siyang panindigan ni Chilson sa one-on-one fight. Inikilala niya ang katotohanan na si Chilson ay naging mas malakas pagkatapos ng kanyang pagsasanay kasama si Jocko, na tinawag niyang batang pamilya na Brett. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ni Shem si Charleston bilang isang banta at madali siyang nahuli. Sumisigaw na si Chilsenador ay mahaba pa ang lalakbayin bago niya ito madaig bago niya ibagsak ang kanyang ulo sa lupa. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan at galit na galit si Charleston habang sinusubukan niyang palayain ang sarili at bumangon, ngunit pinayuhan siya ni Shem na manatiling down maliban kung gusto lang niyang patuloy na saktan ang kanyang sarili. Tumanggi si Chilsenador, tinawanan si Shem, at sinabi sa kanya na kasisimula pa lang ng laban. Nagawa ni Chilsenador na pakawalan ang sarili mula sa pagkakahawak ni Shem, sumisigaw na hinding-hindi siya matatalo sa isang taong magpapatalo kapag naging mahirap ang mga bagay. At sa kanyang malupit na lakas, ibinato niya ang isang malakas na suntok kay Shem at nagawa niyang iwasan ito. Sa huling segundo, nagagalit si Shem dahil ang isang tulad ni Chilson, na itinuturing niyang basta, ay talagang nagsisikap na manalo sa kanya. Nasa kanya na talaga ang lahat, at ngayon ay talagang asar na siya. Kaya't nagpakawala siya ng mabangis na pamatay na puso habang sinasabi kay Chilson na siya ang nagtulak sa kanya at hindi siya dapat masyadong lumaban. Ngunit bago pa niya matamaan si Charleston sa kanyang mabangis na pag-atake, may isang taong lumitaw ng wala sa oras at tinanggihan ang kanyang pag-atake gamit lamang ang isang daliri. Ang lalaking ito ay ang sage na si Chun Hai, na pagkatapos ay nagsabi sa parehong Shem at Chilson na ang laban ay tapos na. Napatulala si Shem dahil hindi pa rin siya makapaniwala o makaintindi sa nangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Sage kay Shem na hindi niya alam kung sino siya. Ngunit ang paggamit ng sining ng pagpatay ay medyo labis. Nagtataka pa rin si Shem kung ano ang nangyari at sinisikap niyang bigyang kahulugan kung paano maaaring baliwalain ng isang tao ang kanyang pag-atake gamit ang isang daliri, na nagpapaisip din sa kanya kung may isa pang halimaw sa paligid maliban kay Yoon-gae, aka Chilson, na nasa lupa pa rin. Nagsimulang sabihin sa kanya ni Sage na hindi niya dapat pigilan si Shem dahil bibigyan niya siya ng kaunting bayad. Nagulat si Sage sa narinig. Kaya sinabi niya kay Charleston na ang pagkilala sa mga pagkakaiba sa lakas ay isang kasanayan din at si Shem ay ilang beses na mas malakas, ngunit tumanggi si Chilson na aminin ito at sinabi na hindi rin niya ginamit ang kanyang buong string at okay lang para sa langit at lupa, lumayo ka dito. At ito ay dumating bilang isang nakakagulat na paghahayag kay Shem na inalis ng pantas na si Shanghai ang kanyang daliri sa ulo ni Shem, at hindi pa rin makapaniwala si Shem na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay tinawag lang siya, na sugatan ng elder ng sekta na Heavener Supreme Sage na si Chun Jaya. Mga kumpanyang nagsasabi kay Shem na ang napili ay tinutuwid at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang matanda sa nasugatang sekta, ang Heavener Supremo. Ngunit shaman ang kanyang mga alagad ay tumangging maniwala kahit na sa hindi paniniwala. Nagpasya si Shem na mag-isip sandali bago magsalita at nagpatuloy upang tanungin si Sage kung ano ang gagawin ng isang elder ng Wuding sect sa isang bundok na tagwa ng banda sa universidad. Ngunit nag-ambala sila ng isang taong nagsasalita mula sa malayo, nagtanong kung ano ang isang tao na hindi kabilang sa hideout ng bundok gagawin sa impormasyong iyon. Tumingin si Shem kung sino ang nagsalita, at humakbang pasulong ang tao. Ang taong ito ay si Yeon Jongka.
Pagkatapos ay tinawagan ni Yonjaka si Shem ang matanda at sinabi sa kanya na para makabalik siya pagkatapos gumawa ng isang malaking eksena noon, umaasa siya na dapat siyang dumating na handa. Makikita si Shem na naglalakad sa bundok habang si Mama ay nasa sakit at pagkabigo. Sinabi niya na siya na namuno sa buong rehiyon ng lalawigan ng Henan, siya na ginawa pa nga ang mga luha ng mga batang umiiyak. Bakit siya na gumawa ng lahat ng ito ay kailangang dumanas ng ganitong uri ng kahihiyan? Tinawag niyang bakla si Junka, ang young clan bastard, at nangako na hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari ngayon. Ilang oras ang nakalipas, nakita namin ang mga alagad ni Shim na takot na mamatay, at ang isa sa kanila ay nagdasal habang si Shem ay brutal na binubugbog ni Joka. Iniisip ni Shem kung mamamatay na ba siya at kung talagang sinusubukan siyang patayin ni Joka. Ipinagpatuloy ni Shoka ang kanyang pag-atake kay Shem, at inisip siya ni Shem bilang isang demonyong bastard at napagpasyahan sa kanyang isip na si Shoka ay talagang isang demonyo. Kami ay bumalik kasama si Shem, na naglalakad sa kagubatan ng mga bundok na lahat ay bagbog, bumubulong tungkol sa kung paano siya maghihiganti sa Yamjaka balang araw, at sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng napakalaking enerhiya na nagmumula sa malapit na distansya. At nagtataka siya kung ano ang hindi kapani-paniwalang enerhiya na ito dahil ang bigat at pressure na nararamdaman niya mula sa enerhiyang ito ay nahihigitan ng kay Yonjaka, na palagi niyang tinatawag na young clan bastard sage na si Chun Jane, na lumilikha ng bola ng digmaan at naghahanda sa pag-atake habang si Shem ay nagtatago sa likod, isang puno, pinagmamasdan ang kabuuan bagay na may patay na focus at seryoso, at ang pantas ay namatay. Tinitigan niya ang batang si Junka, na bumulusok upang salakayin si Jaga, pinuri ang sage spirit habang naglalabas ang sage ng napakalaking chi, at nagulat si Shem nang makitang naruroon din si Junka. Nagsimulang isagawa ni Sage ang kanyang martial arts skills habang tinanong siya ni Jaka kung nagtagumpay ba siya sa paglink sa tatlong pole o kung ano paman. Nasa sabik si Jaka habang bumulusok siya sa hangin para hampasin si Sage at sinabing magiging masaya ang laban na ito. Napangiti si Sage dahil wala siyang balak na madaliin si Jaka. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada at sinigawan ang pangalan ni Junkas, na sinasabi sa kanya na nagsisisi siya at maaaring nalampasan niya si Jaga. Subscribe, like, comment, and share kung nag-enjoy ka. Ngumiti si Jaga at sinabihan si Sage na magseryoso dahil hindi niya akalain na nalampasan pa siya ni Sage. Nagpapatuloy ang kanilang laban, at isang malakas na bugzo ng hangin ang umiihip mula sa bawat hampas, na umaabot hanggang sa kung saan nagtatago si Shim. Gulat na gulat si Shem nang makitang nag-sparring ang Sage at Jock, pero hindi pa rin siya makapaniwala na isang elder ng sugatang sektor ang nagsasanay sa martial art na may marebanded dahil kapag nalaman ito ng ibang sekta na bastos ay babulan nila ito sa kanilang mga bibig upang magpatuloy sa pakikipaglaban, at si Junka ay ngumiti at anong ni Sage, ano ang mali? Dahil parang hindi gaanong pagkakaiba sa kapangyarihan. Tumawa din si Sage at sinabi kay Junka na masyado pang maaga para makagawa ng conclusion. Pinagpatuloy niya ang paghigpit ng hawak sa kanyang espada at napagtanto ang kanyang napakalaking aura mula sa kanyang buong katawan, na nagpapakita ng matagumpay na pagkakaugnay ng tatlong poste ng kanyang teknikal na Joka. Siya ay masindak sa kamangha-manghang pagpapakita ng martial art na ito. Pagkatapos ay nagpadala si Sage ng napakalakas na saksak na may napakalaking puwersa dito sa Java, at hindi ito nagawang iwasan ng Java, kaya hinaranggan niya ang pag-atake gamit ang exorcism technique. At ang banggaan na ito ng saksak at talim ng Jadakis ay nagdudulot ng napakalaking pagsabog na nag-iiwan ng napakalaking peklat sa lupa na parang isang meteorite ang bumagsak doon, at makikita si Sage na nakatayo sa harap ng natakot na lupa at alikabok. Muling nagulat si Shem sa katawa-tawang kapangyarihang ito dahil hindi ito totoo para sa isang simpleng selyo na magkaroon ng ganoong kapangyarihan dito. Kaya't sa wakas ay napagpasyahan niya na si Sage Chunhai ay tunay na isang halimaw. Tinitingnan ni Shem ang lahat ng alikabok at kaguluhan na dulot ng isang selyo lamang at sa tingin niya ay tapos na ito para sa batang Jock, gaano man siya kalakas. Walang paraan na hindi siya nasaktan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang maglinis ang alikabok, at nakitang nakatayo si Joka. Mukhang hindi masyadong nagulat si Sage Chunhai tungkol dito. Itinaas ni Junka ang kanyang espada dahil sa pananabik at sinabing talagang mapanganib ang galaw ng pantas.
At ngayon napagtanto niya na hindi niya magagawang harangan ang mga pag-atake ng Sage gamit ang exorcism sword technique lamang. Tumalon si Junka at sumigaw, "Ajushi, papasok din ako gamit ang aking kapangyarihan." Nagulat na naman si Shem dahil nahihirapan siyang intindihin kung paano naging maayos si Junka pagkatapos ng lahat ng iyon. Dahil sa tingin niya dapat doon na lang namatay si Junka. Kaya nagtataka siya kung saan gawa si Junka. Mukhang masaya si Sage sa narinig. Kaya't inihanda niya ang kanyang sarili upang makatanggap ng pag-atake ni Junkas at sumigaw na nagsasabi kay Junka na ipakita sa kanya ang lahat ng kanyang nakuhang mga ad na hindi pa niya nasisimulang ipakita ang kanyang martial arts. Hindi kailanman ginamit bago ang siyamang langit ay hindi pangalawang yugto at sa isang segundo ay natatanaw namin ang takot at ang Sage na nagbubuntong hininga kung ang Yoka ay nagpapadala ng isang malakas na pag-atake sa itaas ng kahangahangang dragon sa langit at ang pagsabog na dulot ng pag-atake ni Junkas ay masyadong malaki, at ang paraan mula dito ay nagawang gawin, itulak pabalik Shim na nakatayo malayo mula sa labanan mo si Gerigas. Sa itaas ng langit ang kahangahangang pag-atake ng dragon ay nahati ang langit at iniwan ng Sage Chunhai na tumatakbo. Tumangala si Shem sa nahahati na langit at muling natulala sa pag-iisip kung paanong sa lupa ay nagawang hatiin ni Junka ang langit ay tila nasasabik si Junka dahil ang kanyang pag-atake ay naging mas mahusay kaysa sa kanya, inaasahan. Kaya sinabi niya kay Sage na mukhang napabuti niya ang kanyang sarili, salamat sa kanya at tinanong si Sage kung ano ang iniisip niya. Tumugon si Sage, sinabi kay Junka na kung diretsyong tinamaan niya. Ang tama, kahit na ang kanyang mga buto ay hindi nananatili sa kanyang katawan, at tinanong niya si Junka kung gaano pa niya planong sorpresahin siya. Ngunit si Junka ay tila hindi humanga at sinabihan si Sage na itigil na ang pagpapanggap na mahina dahil alam niyang hindi pa nagpapakita ng tunay na lakas si Sage. Ngunit pinaninindigan pa rin ni Sage ang kanyang punto at sinabi sa Java na kahit na naipakita niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi ito magbabago ng anuman, at idinagdag niya na hindi niya nais na mawala ang kumpiyansa na sa wakas ay nakuha niya, alinman. Inaalok niya kay Junka ang kanyang kamay, nagpapasalamat sa kanya sa katotohanang marami siyang natutunan sa pagsasanay kasama niya, at idinagdag na iyon lang, ngunit ayaw pa ni Junka na matapos ito dahil nagsisimula pa lang itong maging masaya. At sinabi niya kay Sage na siya ay masama. Humingi ng paumanhin si Sage at sinabi kay Junka na kung kukuha ka ng mga direktang hit mula sa kanya, maaaring kailanganin niyang manatili pa ng ilang buwan para gumaling at gumaling. Kaya tinanong niya si Junka kung ayaw niyang bumalik siya sa kanyang posisyon bilang wooden sex elder, at sinabi sa kanya ni Jaga na nagulat siya sa narinig niya dahil naisip niya na gusto ni Sage na maging isang bandido, at hindi umalis si Sage, kahit ilang beses na siyang hiniling na umalis. Kaya sinabi ni Junka na mayroon kang mga plano sa pagbabalik pagkatapos ng lahat. Sinabi ni Sage na tama, na ito ay isang mahusay na karanasan na nagpalawak ng kanyang mundo, at natitiyakin niyang ibabalik ang pabor na ito balang araw. Nagkamay sila bilang pagsang-ayon. Ang mga buwang pagsasanay ay nag-iwan sa dalawang master ng maraming bagay na nagkaroon ng makalupang Supreme Sage Challenge. Nakaramdam ako ng kasiyahan tungkol sa pagiging saksi sa paglaki ni Juan John, higit pa sa pag-abot sa mas mataas na taas kaysa sa inaasahan niyang makamit. Tahimik siyang umalis sa hideout bago dumating ang tag-araw, naghihintay sa araw na lalabas ang binata sa Central Plains ng Mirashimi Saga. Naiwan siyang tulala habang pinapanood ang mga ito na papalayo. At sa puntong ito, tuluyan na siyang sumuko sa paghihiganti, at kahit papaano ay nakabuo ng mas matibay na pagkakaisa ang hideout. Makalipas ang isang buwan, isang lalaki ang nakitang naglalakad mag-isa, at iniisip niya kung nasa bundok siya kasama si Fang. Hindi naman masama ang view, aniya, ngunit isang malaking oso ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Kaya't siya ay nagtataka kung ang mga hayop sa bundok ay walang alam na anumang takot, at gaano kalakas ang loob nilang dalhin ang kanilang mga pangil sa kanya. Ngunit huminto siya at naisip na baka ang oso ay maaaring ang ina ng 3 batang oso na kakapatay lang niya. Kaya sinabi niya na tumanggap lang sila ng parusa dahil sa pagharang sa kanyang daan. Ibinalik niya ang atensyon sa Mama Bear, habang akmang sasampalin siya nito gamit ang kanyang mga kuko. Ang kakaibang lalaki ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada at nagpatuloy sa pagbunot ng kanyang mga nakatagong metal na kuko at pinugutan ng ulo si Mama Bear. Hiniwa siya sa maraming piraso, na nagsasabi na ito ay katangahan sa kanya na inatake siya dahil ang Gale Filling Lord ay hindi ganoon kaawa.
head hideout leader ng banda sa Union Shattering Heaven's Demon Lord Sup movie, kasunod ng kanyang paglabas sa martial world, siya ay pinarangalan bilang isa sa pinakamalakas dahil hindi pa siya natalo. Pero dati, laborer siya sa Shaolin Temple at nandoon siya para matuto ng martial arts, pero ayaw niyang magpakalbo. Ang kanyang likas na lakas at kakayahan ay sapat na upang makuha ang atensyon ng lahat ng naroon. Gayunpaman, ang kanyang landas sa buhay ay napakalayo sa mga prinsipyo ng Budismo. Ngunit isang araw, matapos matuklasan ang isang pagod na estatwa ni Buddha sa isang abandonadong kamalig sa templo ng Shaolin, nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Sinimulan niyang linisin ang estatwa ng lubusan, dahil naniniwala siyang maaari siyang turuan ng martial arts kung linisin niya ito ng mabuti, ngunit nasira niya ito. Ito ay naging isang mapalad na bagay para sa kanya. Sa loob ng rebulto ni Buddha ay isang sinaunang martial text na tinatawag na Dark Heaven Osiris Scriptures. Sa pagsunod sa landas na iyon, ang makawasak na langit na Panginoon ng demonyo ay umalis sa templo ng Shaolin at nagsimulang gumala sa buong bansa hindi nagtagal pagkatapos niyang tumayo sa upuan ng banda sa pinuno ng hideout ng Union at napukaw ang martial world. Matapos kunin ang 12 pinakamahusay na bandido sa ilalim niya bilang kanyang mga alagad ay ipinasa niya sa kanila ang mga aral ng madilim na langit isang surya na kasulatan at ang kanilang kapangyarihan ay natakot maging ang mga nakatatanda sa 7 sekta at 2 paaralan at gayon na lamang. Ang 12 haring demonyo ng bandidong Union, kilala rin bilang ang Grim na buo ang mga mang-aani ng Mountain Wufang Hideout. Ang natutulog na pusa ay nagising sa malakas na sigaw ng isang lalaking sumisigaw ay ang tagwa na pinuno ng Mountain Wufang Hideout dito. Ako ay isang sugo mula sa bandidong Union, at ako rin ang makawasak na langit na Demonyo Lords direktang alagad. Ang punong tak at ang iba pa lahat nagmamadaling lumabas upang salubungin siya ngunit nagulat ako nang makita ang isang lasing na lalaki na nagsasabi na siya ang Ingale Feline Lord ng 12 Demon King at hiniling na lumabas sila kaagad at bigyan siya ng tamang welcome 12 Demonic Lord Ingale, Feline Lord. Wala sa mga miyembro ng bandidong Union ang tila humanga at lahat sila nakatitig lang sa kanya na parang lasing na naligaw ng landas Demonyo Lord. Ingale is being treated as he should. Kaya tinanong niya kung complete number ba ang mga naruroon dahil akala niya ay 10 Wolfing Elites iyon, kaya tinanong niya kung bakit 9 lang sila. At tumugon ang pinuno, sinabi sa kanya na ang kanilang ikapitong kapatid ay kasalukuyang nasa malapit na pagsasanay, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila siya makontak. Iniisip niya kung anong uri ng saradong pagsasanay ang maaaring maging isang sepsis tea at naglinis ng kanyang bibig bago sinabi na hindi nila nakipag-ugnayan ang ikapitong kapatid sa ganoong tribal na dahilan kahit na naruroon ito, habang ang isa sa 10 magkakapatid ay sumusubok na bamulong upang salakayin iyon. Si Jacko ay natutulog sa kanyang silid, ngunit si Tak pinipigilan siya, sinabihan siyang tumahimik, at hindi man lang nagpapakita ng paggalang si Janka sa nakatatanda sa sekta na sugatan. At sa palagay ba niya ay magiging iba ito para sa pinunong-pinuno ng hideout na disipulo, at dapat na lang niyang isipin kung ano ang mangyayari kung ang lalaking ito ay hindi kailangang mabalisa kay Junkas. Nag-imagine siya ng isang senaryo at sinabing magiging masama talaga ang mga bagay-bagay, at sa wakas ay sinabi na dapat lang nilang umasa na ang demonyong si Lord Ingale ay hindi ipilit na makipag-ugnayan sila kay Joka, at sumang-ayon ang isa pang kapatid. Hinampas ni Demonic Lord Yungaos ang kanyang tasa at sinabing medyo mayabang ito kay Joka, ngunit kahanga-hanga rin ito. Kaya't sinabi niya na lahat sila ay nakaligtas sa lahat ng mga pag-atake mula sa mga unyon ng mga ngalakal sa kanilang paligid dahil sa kanilang pagsusumikap, at kung ang mga bandido ay nagpasasa lamang sa kahalayan, ang grupo ng mga ngalakal, ang 5 angkan, ang 7 sekta, at ang 2 paaralan ay lahat, abutin sila. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ipagpatuloy ang pag-iisip na iyon at siguraduhin hindi mapapahiya ang pangalan ng banda sa unibersidad. Tumugon si Chief Puon, na nagsasabi, "Oo, tatandaan ko iyon." Pagkatapos ay sinabi niya kay Lord Ingale na tiyak na siya ay pagod pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ngunit kahit na si Gale ay hamarang sa kanya at sinabi na bago iyon, binigyan niya ng isang hanggal na tingin ang kanyang mukha at hiniling kay Chief Po na ipakilala sina Chen at Sobek. Sa kanya, mukhang gulat na gulat ang hepe dahil alam na niya kung saan ito patungo. Kaya't sinubukan niyang paglaruan ito, lumiwanag ang kanyang mukha, at casual na ipinakilala si Keon bilang ika-9, at dahil sa 10, mabilis niyang sinubukang baguhin ang paksa at sinubukang mag-alok ng pagkain,
ngunit pinutol siya ng batang babae, at sinabing manatiling tahimik, demonyong Panginoon. Oo. At pagkatapos ay sinabi ni Gale sa pinuno na mayroon siyang 2 dilag habang nililinis niya ang kanyang naglalaway na bibig at sinabi na ang mga alingawngaw ay totoo pagkatapos ng lahat, at si Chilson ay nagmula sa kahit saan na sinusubukang ilayo ang atensyon ng mga batang babae mula sa mga babae. Paminsan-minsan niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, sumisigaw, oo, oo, salamat. Sinubukan din ng hepe na sabihin sa batang demonyong Panginoon na hindi maganda ang pakiramdam niya na iwan siya ng ganito at kumain muna siya. Ngunit sinabi ng demonyong si Lord Ian Gale sa pinuno na hindi pa siya tapos. Itinaas ni Chen ang kanyang kamay at tinawag ang atensyon ng demonyong Panginoon ng pusa, at sinusubukan din ni Gale Kiao na ilayo ang atensyon nito sa kanyang sarili at kay Sobi, kaya habang nanginginig pa rin ito, tinanong niya ito kung ano ang nagdala sa kanya sa hindi banal na lugar na ito at kung may ilang mahalagang gawaing dapat gawin dito. Sigaw ni Gale dahil sa pananabik, bagay ang maganda mong mukha sa ganda ng pagsasalita mo. Nagsisimula siyang mamula at sinabi sa kanya na nandito siya para sa kanya. Inayos niya ang sarili at sinabing nandoon siya para sa trabaho. At sa wakas ay bumalik na siya sa kanyang katinuan at naalala na ang dahilan kung bakit siya narito ay upang subukan kung karapat-dapat sila sa karapatang magdala ng banda sa Union Fly, at kung hindi sila kwalipikado, binalak niyang patayin ang lahat dito. Idinagdag niya na ang 10 ay makakahanap ng isang pinuno na medyo prestihiyoso sa lalawigan ng Henan. Nakatitig ng may pagnanasa sa kanila, pinuri niya ang mga ito. Sinabi sa kanila na ginawa nila ang isang mahusay na trabaho sa pagpapataas ng prestihiyo ng banda sa unibersidad at na nakakalungkot na maalis sila dahil mayroong ilang mga mahuhusay. Nang sa wakas ay nailagay na niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, may gustong ilabas, sinabi niya, dahil dito, opisyal kong kinilala ang tumataas na hideout ng Wufeng bilang bahagi ng Bandit Union. Naglabas siya ng scroll at inanyayahan sila sa torneo ng Bandit Union na ay gaganapin sa Oktubre sa Ganga, at ang iniunat ni Chief ang 2 kamay para tanggapin ang balumbon. Matapos matanggap ang scroll, agad niya itong binuksan upang basahin ang nilalaman nito, na nagsasabing ang Bandidong Union ay nakakalat sa lahat, kaya hindi ito nakatanggap ng anumang paggalang dahil hindi pa ito nagkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang lakas. Kaya naman, sa tournament na ito, umaasa kaming magkaisa ang Bandidong Union. Kung pag-isahin natin ang lahat, kabilang ang ika-7 sekta, sa 2 paaralan ng sekta ng Orden, lahat sila ay mahuhulog sa ilalim ng ating mga paa. Matapos basahin ang paaralan, masaya ang hepe na sa wakas ay nakilala na ang kanilang tagwan sa bundok, at ngayon ay opisyal na silang magiging miyembro ng Bandidong Union sa Gale. Umalik siya sa pagtitig sa mga babae at sinabing tapos na ang trabaho. Humingi siya ng inumin mula sa bundok, nanliligaw sa 10 elite, at nagreklamo na kailangan niyang magtanong muna. Ang hepe, na nasasabik pa rin sa mabuting balita, ay nagsabi sa kanya na aalagaan niya siya ngayon at tinawag si Tako Maya na pumunta dahil pareho silang kailangang magbigay ng maayos na pagtanggap sa iyo at kay Gale. Itinuro nila siya patungo sa labasan at ang kanyang mga mata ay malayo sa mga batang babae, na sinasabi sa kanya na ang kapangyarihan pababa sa nayon ng Haye ay iba, ngunit sinubukan niyang pigilan ang mga ito na ilayo siya at sinabi sa kanila na talagang hindi nila kailangang gawin ang lahat, ito. Habang inilalabas nila siya, bumulong ang pinuno sa kanyang likuran, tinanong si Tak GM kung nasaan si Joka, at gumamit si Tak ng mga senyales ng kamay upang sabihin sa kanya na natutulog pa si Joka. Pagkatapos ay ibinulong ng hepe na mabuti iyon, at dapat kanilang mabilis na dalhin sa Gale palabas ng hideout sa Gale. May hinala sila, ngunit sinubukan ni Chief Poon na kumilos ng cool at naglagay ng pekeng ngiti. Lumingon siya sa likod at umaasa na may lalabas nila kayo ni Gale sa hideout bago magising si Junka na mapayapa habang natutulog si Yon Joka sa mapatla sa nayon ng Haga. Si Chief Poon na buo, tinatrato ang batang babae ng demonyong Panginoon sa isang piging at sinusubukan pa rin para manatili ang atensyon niya sa pagkain. Ang sabi ng pinuno, ay nako, ang nakikita ko palang ito ay nagpapalaki ng aking gana, at ang mga buwis ay nagsasabi, ang pagkain dito ay kagilahil-alas. At pareho silang gumawa ng mga nakakalokong mukha at tinanong siya kung ano ang tingin niya sa pagkain at kung ito ay angkop sa kanyang panlasa. Siya at si Gale ay tumugon, na sinasabi sa kanila na hindi siya sigurado at hindi niya iniisip na masama ito,
ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sinisipsip ang kanyang inumin at nagsimulang isipin na si Keon ay tinatawag sa kanya sa isang sekswal na paraan. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang mga babaeng ipinakita sa kanya, ngunit hindi niya ito nakitang kaakit-akit. Inihampas niya ang kanyang tasa sa mesa at galit na sinabi na ito talaga ang inakala niyang hindi nito gagawin. Agad niyang hiniling na dalhin sa kanya ang dalawang batang babae mula sa tagwan ng bundok, at iniisip niya kung ano ang sasabihin at ibinulong sa kanya na sa palagay niya ay nabigo sila. May hinala si Ian Gale sa kanilang dalawa, kaya tinanong niya kung ano ang ibinubulong nila doon at kung bakit hindi sila nagmamadaling dalhin ang mga babae. Nagsimulang pagpawisan si Chief Poon habang nag-iisip ng pinakamagandang dahilan para pigilan ang batang babae na magtanong tungkol sa mga babae at sa wakas ay sinabihan niya ang dalaga na hindi pupunta ang mga bata sa isang inuman kahit natawagan niya sila. Nagalit si Gale dito, kaya hinampas niya ang mesa at sumigaw na dapat sumunod ang mga babae kung tatawagan niya sila. Kaya tinanong niya si Chief Poon kung ano ang ibig niyang sabihin na hindi darating ang mga bata. Tumayo siya at nagmamadaling naglakad, sinabihan si Tak at sa pag-aakalang babalik siya sa hideout ng bundok at dapat nilang dalhin ang mga babae sa harap niya kapag naroon na siya. Pinyantaan niya sila kung hindi nila ito gagawin. Kung gayon ang tagwan ng Fang sa bundok ay dapat na maghanda upang harapin ang eliminasyon mula ngayon, at sinubukan ni Poon na pakalmayan siya, na nagmamakaawa sa kanya na huwag itong gawin pabalik sa hideout. Tahimik na natutulog ang mga babae hanggang sa makarinig sila ng boses na humihiling sa kanila na lumabas ng silid at lumabas sa sandaling ito. Pilit pa ring gumising ni Kiana, at pareho silang walang kamalay-malay sa kasalukuyang sitwasyon. Tinawag ni Keon ang batang si Gale na isang tao at hiniling na ibaba niya ng kaunti ang kanyang boses. Nagalit si Ian Gale at tinanong siya kung talagang sinusubukan niyang gawin siyang isa sa 12 demonyong hari. Sinubukan ni Poon na magpaliwanag, at nagtataka si Ki kung bakit sinusubukang pigilan ni Poon at Tak ang batang babae dahil wala siyang alam. Siya ay sumigaw, inutusan ang mga batang babae na lumapit sa kanya sa sandaling ito at hinihiling sa kanila na dalhin din ang mga inumin, at na sila ay magmadali tungkol dito. Sila ay nalilito pa rin at hindi kumikibo, kaya muli niyang tinanong kung ano ang kanilang ginagawa at iniutos na sila ay sumakay dito, na nagsasabi na kung tumanggi sila, pagkatapos ay dapat silang maghanda na mamatay. Sinubukan ni Chief Poon na pakalmayan siya at hinawakan ang kanyang kamay, nagmamakaawa sa kanya. Sinusubukan din niyang sabihin sa kanya na may alam siyang ibang parlor na may mas magagandang babae, kaya hiniling niya na pumunta sila doon. Galit na galit si Hill dahil naglakas loob si Punong Poon na hawakan ang kanyang katawan. Subscribe, like, comment, at share kung nag-enjoy ka. Salamat mga idolo. Kaya galit na galit niyang sinabi na talagang sinusubukan nilang lahat ang kanyang pasensya. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang mga kuko. Isinuot niya ang mga ito, at si Chief Poon, na natatakot para sa kanyang buhay, ay nakiusap sa isang batang babae na sabihin sa kanya na walang paraan na susubukan nila ang kanyang nerbiyos. Nagsisimula siyang umiyak at nagmamakaawa, sinasabi sa iyo sa kulungan na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang kapakanan. Natarante sila ni Hill at tinanong si Chief Poon kung ano ang ibig niyang sabihin sa tula. Sinabi niya sa kanya na ito ay totoo at na ang lahat ng ito ay para sa kanyang kapakanan at hindi para sa kanyang sarili. Parehong patuloy na umiiyak sina Tak at Poon at sinasabi sa kanya na nagmumura sila. Siya at si Gale ay lalong nagalit at sumigaw. Tinanong sila kung dahil lahat ng bagay sa hideout sa bundok ay pag-aari ng pinuno ng tagwan kaya tinatanggihan nilang ibigay ang mga babae. Patuloy sila sa pag-iyak, at sinabi sa kanya ni Poon na sinabi na niya sa kanya na hindi yun ang kaso at nakiusap sa kanya na pakihinaan ng kaunti ang kanyang boses dahil maaaring may masamang mangyari kung magpapatuloy ito. Sa puntong ito, nawala na ang lahat ng pasyente ni Gale, at malapit na niyang putulin ang mga ito. Kaya sumigaw siya, tinatanong sila kung talagang may death wish sila, at narinig ang isang malayong boses na nagsasabing, "Fuck, sino ito? Sinong baliw na bastard ang nagkakagulo sa gabi at walang pinapatulog?" At lalo pang umiyak ang pinuno. Maging si Hill ay huminto sa kanyang pag-atake, at lumingon siya sa likod upang makita kung sino ang nagsalita ng mayabang. Tinitigan niya ang lahat ng iba pang mga bandido at galit na nagtanong kung sino sa kanila ang nangangahas,
ngunit muli siyang nagambala ng parehong boses na nagsasabing kung lasing ka, matulog ka na lang. Maging ang mga babae ay nagtataka kung sino ang nagsasalita. At muling nagsalita ang tao, nagtatanong, bakit mo ginagawa ang kalokohang ito pagkatapos mong gumapang sa mga tagwa ng ibang tao sa bundok? Tinitigan ni Pian si Sobek, pinaghihinalaan niya na siya ang nagsasalita. Nakatitig din si Sobek sa Conti, at isang batang babae ang nakatingin sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Sobig na sa tingin nila siya ang isa, kaya sinimulan niyang subukan at linisin ang sarili, na nagsasabi na hindi siya ang nagsabi ng alinman sa mga bagay na iyon. Hindi sila ni Gale ngayon, dahil iniisip niyang pinaglalaroan siya ng mga bastard na ito. Sa sobrang bloodlust, inihiling niya na kung sino man ito ay lumabas upang maipadala niya sila sa impyerno ngayon. Kaya tumayo si Janka mula sa gitna ng karamihan sa likod ng mga babae, na nagulat nang makitang siya ang nagsasalita ng lahat ng ito habang si Janka ay humakbang pasulong na may tuwid na mukha. Sabi niya, nandito ako. Paano mo ako dadalhin sa impyerno? Natarante sila ni Gale habang tinatanong kung ano ang problema ni Joka. Sa bahay, tinawag niya ang isang batang brat, na humihikab, at iniisip ni Hill kung si Janka ay isang baliw dahil iniisip niya na walang paraan na guluhin siya ni Joka kung hindi siya baliw. Ngunit laming-linga siya sa paligid at nagtataka kung bakit walang humihila kay Joka palayo at kung bakit wala man lang nagtatangkang pigilan siya. Si Shaka ay tapos ng humikab, kaya tinawag kanya, Gale, at Jesse, na nangangahulugang nasa katanghali ang gulang na lalaki o Mr., at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa at sinabing tinanong niya siya kung paano niya pinaplano na dalhin ang kanyang sarili sa impyerno sa Gale. Tumingin siya kay Janka at napagpasyahan na malamang na galit si Jaco at ang pagpatay sa isang baliw ay madudumihan lamang ang kanyang mga kamay. Isinasaalang-alang niya ang kanyang posisyon sa forum at sa bandidong unyon at nagpasya na pinakamahusay na huwag makisali dahil karaniwan na para sa isang tagwan sa bundok na magkaroon ng isa o dalawa na tulala. Habang inilalayo niya ang kanyang atensyon kay Joka at hinihiling sa kanilang lahat na kalimutan ito at dalhin na lamang ang mga inumin, sa wakas ay nagsalita si Jaco at tinanong siya kung ano ito. Tinanong siya ni Shaka kung saan siya pupunta sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap at tinanong kung hindi ba siya natatakot. Galit na galit sila ni Hill pagkatapos marinig ang salitang takot, kaya nagmula siya ng seryosong bloodlust, naglagay ng sapat na lakas sa kanyang mga kuko, at tinutukan si Yaka, pinadalhan siya ng shockwaves, ngunit hindi kumikibo si Jaka, at nag-aalala ang mga babae para sa kanya habang siya ay nag-aalala, Ponbo. Mukhang hindi sila nagulat na ang mga bagay ay naging ganito sa huli, kahit na pagkatapos ng lahat ng ginawa nila upang maiwasan si Chief Puon, na umiyak sa isang nakakatawang paraan at hindi man lang nag-abala na pigilan ang Daka, ngunit sinabi sa Java na mayroon lamang siyang isang kahilingan, which is pakiusap huwag mo siyang patayin. Kahit papaano ay nakatayo pa rin si Joka na may nakakalokong ngiti sa labi. Sa nakikita mo, malapit na siyang tamaan ng atake ni Hill. Pinalihis ito ni Janka gamit lamang ang isang kamay nang hindi ginagalaw ang natitirang bahagi ng kanyang katawan, dahilan para mapatingin si Ngael sa gulat. Tinutuya niya siya, na sinasabi, halika. Ano ang ibig mong sabihin sa impyerno? Ito ay hindi anumang espesyal, bagaman. Mukhang sisibog si Gale sa galit habang sinasabi niya kay Janka na akala niya ay baliw lang siya, ngunit nakikita niya na si Janka ay may sapat na kakayahan. Gusto niya ang kanyang pagtutok kay Janka, at habang siya ay bumubuo ng isang napakalaking aura, itinuon niya ang lahat sa kanyang mga daliri at tumugon kay Janka, na sinasabi na tiyak na hindi ito maganda kanina, ngunit mula rito, haharapin niya siya ng maayos. Pero si Jaco ay parang walang pakialam sa mga nangyayari. At habang nakatayo siya roon, nararamdaman niya ang paglipat ng hangin, at maraming enerhiya ng hangin ang patungo sa kanya, na nararamdaman niya, ngunit hindi siya gumagalaw. Hamampa si Gil mula sa malayo, sumisigaw na malalaman ni Jaco kung bakit siya tinawag na puting lord ni Ian Gale. Isang pag-atake ang dumating kay Janka sa anyo ng purple na ambon na pumapalibot sa kanyang leeg, at sa halip na ang mga batang babae ay nag-aalala para kay Janka, pareho silang nag-aalala tungkol sa pagpipigil kay Gale, at sinabi ni Tak kay Chief Puon na kailangan nilang pigilan ang dalawang iyon. Ngunit tinanong siya ni Chief Puon kung paano nila gagawin iyon, kahit na hindi gumagalaw si Gale sa kinaroroonan niya. Naikuyong niya ang kanyang kamao, at ang pag-atake ay tumama kay Joka ng maraming beses,
na parang siya ay tinamaan ng isang tunay na kamao, kahit na habang tinamaan. Walang reaksyon mula kay Joka, habang nakatitig lang siya na parang may iniisip. Makikita mo pa rin si Gale sa kanyang pag-atake, nagre-ranting at sumisigaw na ang paglop sa kanyang ulo ay kasing simple ng paghinga sa kanya. Gayunpaman, ikinuyong niya ang kanyang kamao, pinigilan ang kanyang pag-atake, at sinabihan si Java na hindi niya ito papatayin ng ganito kadali hanggang sa makita niya itong lumulutang at nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Kaya't sinabi niyang dahan-dahan niyang gagawing dumating si Chaco sa kanyang kamatayan hanggang sa mapagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan at nauunawaan ang pamimilipit sa sakit. Pagkatapos ng daldal ay ipinagpatuloy niya muli ang kanyang pag-atake. Ngunit si Joka ay tila hindi humanga at sinabihan siyang sumama at sumama lang siya sa kanya saglit. Sinimulan niyang sirain ang lilang ambon na nakapaligid sa kanyang leeg. At sinabi sa batang babae na hindi niya alam kung kailan titigil at hinihiling sa kanya na itigil ang pakikipaglaro sa tanggang ito bagay. Naiwang tulala si Gale. Si Joka ay malapit ng seryosohin ang mga bagay-bagay. Kaya sinabi niya sa iyo at kay Hill na subukan muli ng maayos. Nagulat pa si Gale habang madaling natanggal ni Jonka ang butas na ito na inilagay niya sa leeg ni Jonkas, at ang tanging masasabi niya ay ha, at tumugon si Jacko sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang ginawa at tumugon sa pagsasabi kay Joka na hindi iyon isang bagay na maaaring mangyari. Naputol iyon ng madali, ngunit tinanong siya ni Joka kung ano siya ibig sabihin at tinanong siya kung hindi niya ito nakitang madaling naalis ngayon. Nagsisimula siyang magduda sa kanyang sarili, ngunit sigurado siya na ang kanyang diskarte ay nailapat ng maayos dahil ito ang parehong pamamaraan na agad na na-neutralize ang karamihan sa Siyam na sekta. Pinapanood siya ni Jangwo na lumulubog sa kanyang mga iniisip at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa, na sinasabi sa kanya na gawin ito ng maayos at itigil ang paglalaro sa Gale. Wala pa ring ginagawa si Gale kundi ang magtaka kung anong klaseng tao si Joka dahil kahit na medyo lasing na ito ay imposibleng natalo ng ganito kadali ang teknik. Nagsimulang mga tuwiran si Joka tungkol sa lahat dahil alam niyang karaniwan ang antas ng hideout chief at vice chief, kaya naman nagtataka siya kung paano nila nasakop ang isang rehiyon sa lalawigan ng Henan. Kaya't nagtataka siya kung ang katanyagan ng 10 nanliligaw na elite ay nagmula sa isang lot na ito, at kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ay hindi sila napigilan ng hepe at bise-hepe na mag-away. Bagkus, hindi lang nila kaya sa tingin niya ay nakakatuwa ang lahat ng ito. Ipinagpatuloy niyang sabihin kay Joka na tila siya ay isang mabuting kalaban para sa kanya na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan pagkatapos ng lahat ng oras na ito at sinabing maaari na akong pumunta ng pusa Lord Shell ngayon, ngunit ang kanyang pagsasalita ay nag-ambala ni Joka na sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa. Kaya ni Joka wag na niyang pigilin ang tawa niya. Kaya tumawa siya ng malakas. Tawa siya ng tawa at tawa. Siya, aka Moxie at Gale, ang Panginoon, ay nagsasabi sa kanya na mayroon siyang isang talagang nakakatawang pangalan at na siya ay kumikilos tulad ng mga aso at init. Kaya tinanong niya ito kung kaya pala malaswa ang pangalan niya, Gale Feline Lord, kaya tumawa ulit siya sa galit ni Gale. Kaya tinanong niya si Joka kung sa tingin niya ay magiging matalino para sa kanya na piliin ang kanyang mga salita ng matalino dahil ang mga salitang iyon ay maaaring maging junk bilang kanyang huling namamatay na hiling, at siya ay gumagalaw para sa pagpatay. Sa mabangis na liksi at pagkahumaling sa dugo, siya ay bumulusok sa pag-atake. Tiningnan siya ni Jacko nang walang kahit isang pag-aalala o takot sa kanyang mga mata at tinanong si Ian Gale kung ang tanging buhay na bagay na mayroon siya ay ang kanyang bibig, na sinasabi sa kanya na siya ay masyadong mabagal. Lalo nitong ikinagalit si Gale, kaya't umatake siya, tinawag siyang Joka at isang impudent brat, kaya sumigaw siya ng die poison. Style nakikita ng skeleton frame na Joka ni Gale ang lahat ng galaw niya, kaya 2 daliri lang ang itinaas niya at madaling ilihis ang buong teknik. Gamit lamang ang kanyang hubad na 2 daliri, ipinapadala ang lahat porong ang enerhiya ng batang Gale at nagdudulot ng malakas na bugzo ng hangin na umihip sa lahat ng dako. Iyan ay sapat na upang itulak ang lahat pabalik, at ang batang ang Panginoon ay nabigla dito. Nahihirapan siyang paniwalaan na itinigil ni Jonka ang kanyang pag-atake gamit lamang ang 2 daliri. Lalo siyang nagalit at ayaw magpatalo, kaya gumamit siya ng sining na itinuro sa kanya ng kanyang amo, ang mapanirang langit na Demon Lord, kahit na sinabihan siya ng kanyang amo na huwag gamitin ito hanggat maaari.
Wala siyang pagpipilian kundi ang pag-aralan ang pambihirang martial arts na natutunan niya mula sa nakakawasak na langit na Demon Lord, na dumaan siya sa brutal na pagsasanay upang makuha kahit na sa tingin niya ay mamamatay siya. Hindi siya sumuko at dumaan sa lahat ng mahihirap na oras na iyon. At mula nang malaman niya ito, wala siyang talo kahit isang laban. Ito ay isang kapangyarihan na madaling nagpahintulot sa kanya na madaig ang mga matatanda ng mga sekta. Hindi niya akalain na gagamitin niya ito laban sa isang batang brat.